Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, san mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito pa sa pagitan ni Jin Sasaki na may hawak sa OPBF, WBO Asia Pacific welterweight title kontra Camille Bala ng Australia. Undercard po sila sa Inoue Doheny ngayong September 3, 2024, nagaganapin sa Tokyo, Japan. Sa bakbakan na ito, tayo pa'y maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado, itong magkabilang panig. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. At nang sa ganun makakakuha kayo ng idea at higit sa lahat, ay ang makapag-desisyon kayo sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Maaaring ang inyong desisyon ay taliwas o pabor sa aking prediction o pananaw sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon po kayo. Yun po ang mahalaga. Dahil sa nasabi ko nga kanina na magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na atin mo nang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan, dahil yan po ang ating gagamiting referensya sa ating gagawing comparison. Opo. Mga Lods, kasi mayroon akong nabasang komento dahil tinitingnan-tingnan ko rin yung mga komento. May nagsasabi sa akin bakit laging 55-45 at mayroon ding nagsasabi sa akin bakit mahaba ang video. At mayroon ding nagsasabi sa akin na doble kara daw ang aking ginagawang prediksyon. Hindi po doble kara. Kasi may official prediction po ako. Siyempre, para sa kalayaan po sa inyong pangunawa, dahil hindi naman lahat ng nanonood sa channel na ito ay naniniwala sa aking prediksyon. At hindi rin lahat sa aking prediksyon ay tumatama. So, bias naman yata kung hindi ko rin babanggitin ang posibleng nangyayari sa kabilang panig. Pero, mayroon tayong official prediction. O, syempre, mayroon talaga. Oo. Kaya naman mga Lods, huwag nyong understanding yung ating talakayan. Oo, panoorin nyo ang buong video, balansihin niyo ng maigi, kung kayo ba ay papabor sa aking prediction o hindi, nasa inyo na po yan. Kaya naman, balik na po tayo sa ating topic. Bago natin simulan ito, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po napapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports PH kung wala rin po kayo mga Lods. Kaya naman, tuwang-tuwa nga po ako dahil unti-unti nyo na akong tinatangkilik. O, di ba? Appreciated ko po lahat. Oo, siyempre, yung inyong komento, request, maaaring ang ibang request niyo po ay hindi ko nagawa, pero appreciated ko po talaga yan. Oo. So ngayon, simulan na natin, alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig. So balik na tayo sa original topic. Camille Bala ng Australia as a pro boxer, may impresibong kartada, 15 wins with 8 wins coming by way of knockout. May isang talo at may isang tabla na rin. Sa kanya nag-isang talo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 35 anyo, sa height 5 foot and 10 inches, reach 69 inches, switch stance, pwedeng mag-southpaw, pwedeng mag-orthodox. Knockout ratio 53.33%. Last fight June 16, 2023, nakasagupa ni Bala itong si Acharya Wurojonas Sunubol. Panalo by second round technical knockout si Camille Bala. Karanasan o eksperyensya nitong si Bala. Bago ito pumasok sa pro boxing, siya po dating lumalaban sa amateur boxing na may impresibong kartada sa amateur fight, 62 wins with 8 losses lamang. At ngayon, sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer, may nakasagupa nito noong 2017 si George Gambosos. Sino ba si George Gambosos? Noong sila po ay nagkaharap noong 2017, future world champion pa lamang si Gambosos. Diyan siya nakatikim ng talo by unanimous decision. Pero pinahirapan din niya si Gambosos, mga Lods.
Dagdag natin sa kanyang karanasan sa pro boxing, si Rodolfo Fuentes, Hero Tito. And dadako naman tayo sa skills na taglay-taglay nitong si Camille Bala. Pangkalahatan, boxer puncher. Pwede siyang mag-pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututulbakbakan, may counter-punching style. Taglay nitong hand speed, sipag sa pagbato ng suntok, timing, power, at accuracy. May pagka-agresibo din po ang boksingerong ito. May kakayahan din po sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang katunggali gamit ang footwork. In and out, side-to-side movement, moving around sa kanyang katunggali. May kakayahan sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang katunggali. Pagdating po sa depensa, average lang din po ang depensa ng boksingerong ito. It means may mga openings din po siya na delikadong masamantala, lalo na sa mid-range at close range na suntukan. So ngayon, sa panig naman ni Jin Sasaki ng Japan. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada si Jin Sasaki. 17 wins with 16 wins coming by way of knockout. May isang talo at may isang tabla na din. Sa kanyang nag-iisang talo, technical knockout ang kanyang sinapit. May edad na 23 anyos at ang height 5 foot and 8.5 inches. Reach 68.5 inches. Mga lods, record niya ito yung kanyang height. Pero tandaan natin na bata pa lamang ito, which is 23 years old. So, ibig sabihin, posible pang tumangkad ito. Oo. Lamang, dito sa kanyang record, ito ang ating sinusunod. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 94.12%. Last fight, May 16, 2024, nakasagupa si Jonoy Nai na ating kababayan. Panalo by 5th round technical knockout si Jin Sasaki. Pinaglalabanan nila ni Noy Nai at Sasaki ang OPBF welterweight title at WBO Asia Pacific welterweight title, which is regional title belts. Ngayon, dadako naman tayo sa karanasan o eksperyensya nitong si Jin Sasaki. May nabasa akong artikulo na si Jin Sasaki daw ay dating lumalaban po sa amateur. Kaso hindi po kagandahan. Mas marami ang talo kaysa kanyang pagkapanalo. So ngayon dadako naman tayo sa kanyang karanasan as a pro boxer. Ang pinakamatinding nakalaban o nakasagupa nito ay si Andy Hirauka. Itong si Andy Hirauka, mga lods, kasama niyang mapapalaban ngayong September 3 dyan po sa bansang Japan, na magsisilbing world title challenger si Andy Hirauka sa titulo na hawak-hawak ni Ismael Barroso. Oh, yan po. At dyan nga siya nakatikim ng talo kay Hirauka nung sila ay nagkasagupa noong 2021 by 11th round technical knockout. At pagkatapos ng pagkatalo nitong si Jin Sasaki sa mga kamay nitong si Andy Hirauka, nakarecover agad. Yun ang kagandahan, nakarecover. Oo. Nagsunod-sunod na rin po ang kanyang pagkapanalo. At may tabla. Ganun. Dagdag natin sa kanyang karanasan dito sa pro boxing, ang laban niya kay Ryota Toyoshima Kiita Obara, which is parehong mga Japanese fighter pa po. Hindi pa siya napapalaban sa mga puti. First time yata niya mapapalaban sa mga puti. Kasi kalimitang kalaban niya, Japanese fighter kapwa niya or Filipino, ating mga kababayan. Yan. So, dadako naman tayo sa skills na taglay-taglay nitong si Jin Sasaki. Pangkalahatan, boxer puncher din po ito. Pwede siyang mag-pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututulbakbakan, may counter-punching style. Ngunit, malimit natin nakikita si Jin Sasaki sa pressure fighter style at willing sa brulan o tututulbakbakan, willing sa close range, sa mid-range na suntukan. Masipag kung bumabato na suntok, taglay ang power, timing at accuracy. Ngunit, pagdating po sa depensa, average lang din po ang kanyang depensa. It means, may mga openings na kung saan delikadong masamantala. Oo. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa dako na pagdadausan. Magsisilbing dayo ang challenger na si Camille Bala. Dahil doon po gaganapin sa baluarte ni Jin Sasaki ang bakbakan. So, ibig sabihin mga lods, advantage kay Sasaki ang home
ang crowd, advantage sa kanya ang halos nandoon. Mula sa referee, mula sa mga hurado, advantage sa kanya yon. Dahil doon nga sa kanya baluarte gaganapin ang laban. So disadvantage para kay Camille Bala yan. Sa edad, physical appearance, 23 anyos si Sasaki, wala pa po talaga sa kanyang peak na pagka-prime. Samantala si Camille Bala, nasa kanyang kaduluduluhang prime na 35 years old. So parang 50-50 mga lods para sa akin. Kasi yung kaduluduluhang prime, may posibilidad na may kaunting pagbabago na yan. Sa galaw, sa power, ganyan. Kasi ang mga gifted lang po ng mga boxingero kahit sa edad na 40, may lakas pa rin. Pero pag hindi gifted, pag tungtong ng 36 years old, malaki na ang pagbabago sa galaw. Lalo na kung inactive. So, 50-50 kasi wala pa naman talaga siya sa kanyang pagka-peak prime si Jin Sasaki. Kung nyo natatandaan, labanan ni Canelo Alvarez at Floyd Mayweather, talo si Canelo. Anong sinasabi ng mga eksperto at mga boxing fans? Diba, natalo si Canelo Alvarez dahil siya po ay wala pa sa kanyang prime. Halos ganito lang din. Kasi sa panahon ni Canelo at Mayweather, kung di ako nagkamali, 35-36 years old si Floyd. Ganyan. So ngayon, height, reach, power, kung sino ang may advantage. Mas matangkad po si Camille Bala ng 1.5 inches. Half inch sa reach, Bala. Sa knockout ratio, 53.33% knockout ratio ni Bala, 94.12% knockout ratio ni Jin Sasaki. So, lamang lang sa power si Sasaki, height and reach advantage naman kay Bala. At yung 53% mga lods, consider na rin po yan na power puncher. Consider na rin po yan na may lakas. Ayun nga, may knockout ratio na 20%, in-knockout ang may knockout ratio na 75%. Kaninong laban? Coriel at saka Nochinga. Huwag lang sa rematch kasi natalo na si Coriel. Noong una lang harap. Knockout si sa loob lang ng second round si Nochinga. Ibig ko lang sabihin dito sa boxing, hindi porkit hindi kilalang knockout artist ay walang kakayahang knockout. Siyempre mayroon. Ngayon, dadako naman tayo sa kanilang activity. May 16, 2024 huling na palaban si Sasaki. Si Camille Bala naman, June 16, 2023. Bilangin natin. Ang laban na September. 14 months, hindi ako nagkamali. So, delikado, baka pinasok na sa ring rust si Camille Bala. Bunga ng kanyang pagkatingga. Matagal-tagal na, hindi napapalaban. Kasi dito sa boxing mga lods, dapat mapalaban ka man lang sa loob ng isang taon ni 2, 3, or 4, ganyan. Every 3 months kasi yan eh. Pero malimit 3, ganyan. Unlike nung araw mga lods, basta manalo ka, kahit sa sunod na buwan, pwede kang lumaban. 1940 pa po yung mga patakaran sa boxing. Pero ngayon, iniingatan na ng mga komisyon ang boksingero or ang atleta. Kaya, every 3 months, ganyan. So ngayon, sa eksperyensya o karanasan, background ni Camille Bala mga idol ay ang amateur fights or amateur boxing. Dati siyang lumalaban sa amateur or Olympic. Yan ang pinaka-background niya. Si Jin Sasaki naman, sa pro boxing ang pinaka-background nito dahil hindi naman kagandahan ang kanyang background sa amateur eh. Matindi na kalaban ni Camille Bala, si George Cambusos. Matindi na kalaban ni Jin Sasaki, si Andy Hirauka. 55-45, kung i-convert natin sa percent kung sino llamado, in favor of Camille Bala. Sa experience lang po ha. Baka naman isipin nyo sa pangkalahatan. Sa skills, parehong boxer puncher. Na kay Jin Sasaki ang power. Na kay Camille Bala naman ang hand speed. So, mga lods, para sa akin, 50-50 sa skills. Ibig sabihin, nakadepende po yan kung kaninong diskarte, kaninong strategy ang maging
maging dominante or maging epektibo sa araw at oras sa aktual na laban, kumbaga. Ngayon, dadako naman tayo sa ranking. Itong si Jin Sasaki, sa 4 major title belts, ayon sa boxing scene. Rank 5 sa WBC at WBA, rank 4 sa IBF, rank 3 sa WBO. So, nasa top ranking pala si Jin Sasaki, mga idol. Samantala, itong si Camille Bala, wala po sa ranking. Kuya Dong Sports, bakit? Anong nangyari? Inactive po kasi si Camille Bala. Oo, inactive po kasi. So ngayon sa pagkalahatan, sino ang liyamado? Sa tingin ko, Jin Sasaki, 55-45. Paano ko kinuha ang 55-45? Okay, balikan natin ng konti ang aking mga nasabi kanina. Sa ranking, lamang po si Jin Sasaki. Sa lugar na pagdadausan sa laban, which is dayo si Camille Bala, advantage kay Sasaki. Sa height, reach, konti lang naman ang diferensya. Hindi gaano mapapansin po yung 1.5 inches at half inch sa reach. Pero sa power, kapansin-pansin malayo ang agwat. So, although magagamit din naman ni Bala yung height, reach advantage malods, kahit pa paano. So, naman sa power, si Jin Sasaki, sa experience, 55-45. Maliit lang ang diferensya. Sa skills, 50-50. So marami ang ni Jin Sasaki. Ang pagkukunan, kumbaga, sa ikapanalo. So 55-45 in favor of Jin Sasaki. Ngayon, sa comparison natin, 55-45. So marami siyang pagkukunan, kumbaga. So, ngayon dadako naman tayo sa ating prediction, official prediction po. Jin Sasaki by technical knockout. Siguro, agresibo si Jin Sasaki. So, siguro mga lods, pinakamatagal ang 8 rounds. Jin Sasaki, 1-8. Posible niyang makuhang ma-knockout si Camille Bala gamit ang kanyang pag-agresibo. Kahit na sabihin natin hindi tumbahin, kahit sabihin natin na, natumba na rin ito si Bala eh. Kahit sabihin natin na itong si Bala ay may tibay, kasi nga, talo lang ito sa puntusan eh. Pero may tendency ma-knockout yan, kasi nga, knockout artist si Jin Sasaki. Ngayon, dahil nga, kung sakali, hindi kakayanin ni Jin Sasaki na i-knockout talaga si Bala sa kanilang laban, pabor pa rin ako kay Sasaki na mananalo po yan sa pamamagitan po ng split or unanimous decision. Sa madaling salita, knockout o puntusan, pabor ako kay Jin Sasaki na mananalo. So yan po ang ating official prediction. So ngayon, dadako naman tayo sa panig ni Camille Bala. Hindi porket dihado ito ay piho ang pagkatalo. Kaya ngayon, alamin na natin. Kombinasyon sa height, reach, at sa skills, hand speed nitong si Camille Bala, gamitin ang kanyang power, siyempre 53.33% knockout ratio, malakas na rin po yan. Gamit ang kanyang power, hand speed, reach, height, advantage, posible din niyang makuhang ma-knockout si Jin Sasaki. Mga anong round kaya? Siguro, posible makuha niya yan mga lods. Gusto ko sana sasabihin na 1-10 o 1-12. Oo. Siguro mga lods, mga sa skills kasi yan, hand speed daw. Ilagay natin na sa mga 10-12. Posible niyang may knockout si Jin Sasaki. Oo, doon sa mga later rounds nga, ito magpangabot kung sino po talaga matibay. Oo. At may lead na si Camille Bala kung saan niya posible patamaan ng sunod-sunod itong si Jin Sasaki. Which is pa nga, dahil diyan siya napabagsak ni Hirauka eh. Hilo ito kay Hirauka eh. Although lumaban pa siya, pero yun nga, nasunod-sunuran siya ng bagsak. It means, marunong mahilo itong Japanese fighter.
So kung gamitan ng hand speed at sunod-sunod na mga patama, may tendency na ma-knockout dyan si Jin Sasaki. Bagamat sabi ko nga kanina, sa later rounds yan, pero yung hand speed kasi mga lods, walang pinipiling rounds yan eh. Baka sa early rounds nga posible niyang mapatamaan ng solido itong si Jin Sasaki. Kung hindi man mahilo sa unang suntok, pangalawa, pang-apat. Dahil yung hand speed po talaga ay isang advantage sa may taglay nito kasi built-in po yung hand speed eh. Hindi naman, although mapag-aralan naman ang hand speed, pero hindi po yan katulad sa built-in na hand speed na liksi na galawan ganyan. Ngayon, kung sakaling hindi magawang may knockout ni Camille Bala si Jin Sasaki, may chance pa ba ito sa puntusan? Gamit ulit ng kanyang hand speed, gamit ulit ng kanyang sipag, gamit ang kanyang pagka-boxer puncher, gamit ang height and reach advantage. Posible niyang talunin sa sundot-sundot si Jin Sasaki. So, hindi kataka-taka o kagulat-gulat man lang na manalo ba yun na most decision or split decision si Camille Bala. Pero kumo, dahil siya ang challenger at dayo, kailangan niyang magtrabaho ng husto. At nang sa ganun, makumbinsin niya ang mga hurado na siyang papaboran para manalo. Kaya hindi ganun kadali yan para po sa dayo, kasi nga, alam niyo na ang ibig kong sabihin pag dayo. Yung favoritism at politics sa boxing, yun ang isa. Kaya kung walang politika mga lons, sana yung mga dapat manalo, inanalo na. Hindi mayroon ding nangyayari na dapat panalo, natalo pa rin eh. So kailangan ni Camille Bala sa labanan na ito, ang milya-milyang paglamang doon kay Jin Sasaki. Tanong, Kuya Dong Sports, may chance bang makalamang sa puntusan si Camille Bala? Oo, gamit ang kanyang hand speed. Gamit ang kanyang height and reach advantage, combination sa skills. Sa tingin ko, dahil epektibo na itong si Jin Sasaki kasi, naging epektibo ito sa mid-range at close range sa suntukan. So, ibig sabihin, sa long range sa suntukan, maging magalaw lang itong si Camille Bala, maging magalaw at ipanatili ang kanyang distansya sa kanyang katunggali at ang kanyang gagamitin ang distansya, so gamit ang long range o ang kanyang height and disadvantage, huwag lang siya sumabay kay Jin Sasaki. Delikado si Sasaki na matatalo sa puntusan dito sa labanan na ito by split or unanimous decision. Oo. Kaya sa tingin ko mapapalaban ng husto ang Japanese fighter dito sa labanan na ito mga idol. Mapapalaban siya ng husto dito pagka nagkataon na ang gagawing strategy nito si Camille Bala ay ang talunin lamang niyan Japanese fighter sa pamamagitan po ng puntusan. Dahil may kakayahan si Camille Bala. Alam mo bakit? Dahil po itong si Camille Bala ay galing sa amateur boxing. Alam nyo naman, pag sa amateur galing ang isang boksingero, magaling sa puntusan yan. Huwag lang siyang magpahuli. Huwag lang niyang pagbigyan na mapadikit itong si Sasaki. Pero hindi po yan ganun kadali dahil agresibo si Sasaki. Pero yun nga, maging magalaw ito at palaging ipanatili ang distansya, nanganganib si Sasaki. Pero sa boxing kasi mga idol, bagamat yan ang nasa ating pananaw sa laban, pero may masusunod pa rin dyan eh. Siyempre, yung kanyang team ni Camille Bala, yung kanyang coach, kung paano nila ma-execute, paano nila i-execute, paano nila mapasunod, paano nila sundin ang plano. Kasi sa boxing, hindi palakasan lang yan, kundi pautakan din. Kaya mga idol, magandang laban ito. Para sa akin, magandang laban ito. Shout out po sa nag-request. Nakalimutan kong pangalan eh. Hindi ko na lista, Lods, yung pangalan mo. Ilang araw ka na bang nag-request? Hindi ko na ano agad, hindi ko nakita. Kanina ko lang kasi nabasa yung request eh. Muntikan pang hindi ko magawa ng video. Oo. Para po sa mga nag-request na hindi ko po nagawan, pasensya na po kayo kasi may pagkakataon din po na talagang kailangan ko rin maghanap buhay. Kaya abangan natin, dito masusubok ang kakayahan ng nasa top ranking ng
welterweight division na si Jin Sasaki. Kasi hindi po talaga basta-bastang opponent si Camille Bala. Oo, hindi po talaga to basta-basta din na opponent.